Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, Philippines. Good morning, world. Good morning, Tawi-Tawi. And good morning, sir. Welcome to our show. Good morning. Assalamualaikum to the people of Tawi-Tawi. And good morning, Mama Alice. Good morning. Today, we are honored to have you, sir. Sir Renz is a very special guest who has not only captured the heart of many, but also you are a symbol of pride for the province of Tawi-Tawi. Please help me welcome Sir Renz Marion Fernando. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me here sa Alice TV. And congratulations, Mama Alice, sa episode. Congratulations. Okay, thank you. Sir, kumusta po yung buhay nyo nung hindi ka pa gaano sikat compared sa ngayon? In relation sa yung sa pressure sa family, sa neighbors. Well, nung mamalis ng bata pa po ako, I've always been a performer. Kumakanta na po talaga ako nung bata pa ako. So parang sa akin, parang fun na siya. So at the same time, nakakapaglaro pa rin po ako like normal na bata sa labas ng bahay, sa mga neighbors, childhood friends, high schools, ganun. Sobrang enjoy po. Childhood core memory ko dito sa Bungaw, Tawi-Tawi, kaya yun yung binabalik-balikan ko dito kapag may chance ako na mag-vacation, babalik talaga ako dito kasi dito yung childhood ko eh. So it's normal lang na. Kailan nag-start, sir, ang hilig mo sa pagkanta? Siguro around mga early grade school, pero nung PLE or MAPE ata. Sabi ng teacher namin, okay, kailangan niyo kumanta lahat. Nung time na yun, yung mom ko kasi, hi Mamang Joby, yung mom ko, nahilig sa jukebox. Yung kapitbahay namin, nahilig naman sa mga classical music, Josh Groban. So yun yung lagi kong naririnig. Tapos, stimulating para sa akin. Parang ang saya ng singing, ang saya ng performing. So ginagaya ko siya. Parang, you raise me up, ganun, gina-joke ko. Hanggang sa siguro na form na naging second nature na ng katawan ko yung pagkanta. So sabi ko, sige, try kong kumanta. So sabi ng teacher namin, sige, kailangan nang kumanta. Yung alam ko lang sa utak ko, isang linggong pag-ibig, paborito ng mama ko. So yun yung pinanta ko sa harap ng mga kaklase ko, hindi nila alam kung ano yung sabi ko. Lubos nang tayo'y kakilala. So, yun, doon, sabi ng teacher ko, Renz, okay ka lang ba sumali ng competition, ng singing contest? Napansin ka na nila, no? Kasi may dati po kasi, di ko alam po ngayon, maliban sa MTAP, sa mga academics competitions, may mga, sports, performing, dancing, singing, oration, declamation. So ako pinanlaban sa singing. Actually, duet po yun. Tapos, ayun, dahil siguro parang natuwa ako kasi na-appreciate ako ng tao kasi first placer kami. So parang sabi ko, ay parang this is where I'm good at. So sabi ko, sige, ko na parang since gustong-gusto ko siya, i-hone ko siya, magpa-practice kasi ito na yung gusto kong gawin. Mga anong age mo yun, sir? Grade 3, grade 4. Kung ilang taon na yun. So, gano'n po, grade 4 yun lang. Si Ma'am Kagiwa pa yung advisor namin. Siya pa nagturo sa amin ng Endless Love. Okay. Sir, paano ka napunta sa ganitong status? Effort. Saan ka nag-start? Well, ginawa ko siyang yung pagkanta, ginawa ko siyang professionally. Yun yung profession ko. Sabihin natin, Renz Fernando, singer. Yun na. Nung sumali po ako ng World Championships of Performing Arts, yung kay Sir Jed Madela. So, nung sumali ako, na-inspire ako sa mga nakasama ko. Na-inspire ako kay Sir Jed mismo. Sabi ko, wow, parang ginagawa na nila yung gusto nilang gawin. At the same time, yung mga nakikita kong performers ko, singers ko, performers ko, kahit sa TV, nakaka-inspire sila ng mga tao. So, sabi ko, it's not just singing, it's inspiring people. So, sabi ko,
mas gusto ko nang gawin yun. Gusto kong kumanta na may may purpose, ano? yes, may purpose, exactly. May inspiration. I aspire to be an inspiration. Lalo na sa mga dito. Kasi po, mararelate ko yung personal experience ko na far flung place tayo, halos wala masyadong recognition in terms of arts. Na kailangan mo pumunta ng city mismo, lalayo sa family. Alam kong may mga talented kids dito tayo na nag-aantay lang ng good opportunity para mapansin. So, yun po yung gusto kong i-look forward sa future ko. If ever magiging successful ako, gusto ko yun yung magiging vision, mission. Yung makatulong sa mga yung mga locals na aspiring mga singers, mga performers. Sir, nakita kita sa TV. Yung unang labas mo, Santa Claus yata. Oo. We were among those who supported you. Parang may mga parang may mga invitation sila yung how to support you. So I was one Thank of you them. so much. Then ang ganda ng performance mo. Talagang kapansin-pansin. Opo. Aside from performing within the Philippines, nakapag-perform ka ba outside ng country? Sa TV po may sinelect silang 5 representatives ng Philippines para i-represent sa Indonesia. Yung competition tawag ay Dangdut Academy of Asia. So buong Asia, Southeast Asia especially, nag-invite sila ng 5 delegates to compete sa Indonesia. At isa ka doon? Opo, sa Philippines. From the Philippines. Yeah, so, ayun, parang yung Dangdut, it's their our own version of Kundiman. Okay. So, tapos sabi ko, parang, familiar sa akin, kasi naririnig ko yung lalabay ng mga mommies dito. Ganun yung way ng pagkanta sa kanila. Lalo na nung hindi masyado ganun yung difference ng tawi-tawi sa Indonesia. Kaya sabi ko, interesting. Sabi ko, kaya gusto kong sumali. And at the same time, isa ako sa mga singers ng Department of Tourism. So, nagsaselect sila to join them kasi sila sa mga Department of Tourism ng Philippines sa China, Japan. So, nakarating ka na as far as Yes, and it's because of my singing. Nakaka-proud ka, sir. Salamat po. Kaya yung pumunta ka dito, nung nalaman ko na nandito ka, I really asked, even that the mayor mismo, to please help me na ma-interview ka because you are really a symbol of pride sa province ng Tawi-Tawi. I try. With God's guidance. Yes. Sir, sa personal na side tayo, ilan ba kayong magkakapatid? Well, may kuya ako. May kuya. Ako sing bunso. May kuya ako, may 2 kuya at 2 ate. 2 ate at 2 kuya. Ngayon ko lang nalaman, sir, just this morning from my husband, that magkapatid daw kayo ni Christine Reyes. Totoo. Grade school ko rin po kasi nalaman tayo. Nalaman mo. Oo, half-sister. Yeah. So talagang artistahin ka. We are into that field na talaga. Oo. With the looks, the talent, very, you have this very talagang quality ang voice mo, kakaiba. Thank you. Hopefully, magtatagal ka sa industry ng singing. Sir, sa relasyon mo sa mga kapatid mo at sa mother mo, di ba, bilang sikat na, ganun pa rin ba, maintain? Or there's a sort of like, we should have this standard, like, boundaries. Wala po. Parang, actually, naiinis na sa akin yung mama ko. Kasi, growing up kasi po, jolly, kulelat, laging nagpapatawa, laging hindi seryoso.
yun, parang, let's say, lumalabas ako sa TV, gano'n, parang, hindi ko na namamalayan na sobrang enjoy ko, especially kapag kasama ko ng mga friends ko, ingin namin, wala kami pakialam, aligo dito, gano'n. So, wala. Yung mom ko yung mom ko yung nag-remind sa akin na sometimes kailangan kong bumehave, kailangan kong, kasi baka may nakapingin, gano'n. O saya, naiintindihan ko naman po. Parang, yun nga lang, parang, yung nasa-set sa mind ko kapag uwi akong tawi-tawi, gusto kong naka-short pan lang, nakasanda lang pupunta ng tabo, magsasati, gano'n. Pati, it's good to be true, di ba? Yes. Yung iwasan lang natin, yung maging bastos, gano'n. Pero if you still, like, behave according to the standard, to the norms and standards, di ba? Okay lang yun. Pero we cannot avoid, may mga ano kasi din, mga evil eye, gano'n. Anyway, so much with your personal na buhay. Gusto kong bumalik doon sa singing career mo. Sir, bilang isang performer, dala-dala mo yung spirit ng pagiging tawi-tawian mo, performing in a very wide crowd, malaking stage. Ano po yung pakiramdam ng isang taga-probinsya, sabihin natin, tapos ngayon andito na, entertaining ang daming mga audiences na nakatingin. Ano po yung napakiramdam? Mama Alice, kasi nung bata pa ako, yun nga po, na-share ko kanina, parang, it's more than being proud of being a tawi-tawians. Kasi, yun yung roots ko eh. Oo. So kapag pinapakilala ko, or kumakanta ako somewhere, or if I meet someone, it's always, "Hi, I'm Renz Fernanda from Tawi-Tawi." Ay, very good. From Tawi-Tawi. Even kapag pinapakilala ako, "Please welcome our next guest performer is a singer from Tawi-Tawi." Hindi ko po pinapalayon ang Tawi-Tawi. Ay, very good. Yun po, kasi gusto kong I want to be a performer with a purpose. Correct. So yun po. Pati sir, meron tayong mga potential na mga talented Exactly. Bata dito sa Tawi-Tawi, with you there, nandun ka na sa taas, malaki ang magiging tulong mo sa kanila to encourage, di ba? Sir, hindi ka pa ba nagkaroon ng time or pagkakataon na, or kaya kung hindi pa man, meron ka bang plano, like, i-gather itong mga talented mga bata natin to give them yung piece of advice, to show or to motivate them? Yeah. Mama, Alice, yun nga po, sabi ko, kailangan ko magkaroon ng vision. So sabi ko, kapag maging, sinasabi nila na big time or maging successful na, ang main goal ko, gusto kong magpatayo ng private art center. Ay, very good. Dito sa Tawi-Tawi. Yes, sa Bungao. Na paghahaluin ko yung, of course, hindi mawawala dapat ang cultural aspect ng arts natin. At the same time, may innovation para makarelate naman yung mga bagong generation. So, yun po. So, and as much as possible po, pumupunta po ako dito ng Tawi-Tawi nang gusto kong may gagawin, either may donation, joy kaming gagawin, gano'n. Mag-invite ako ng mga kids, either bago pasukan, liligay ng sa kanila, tapos may mga talent competition ng konti. Pero kami lang po din. Start small. So, yun po, hanggang sa... We can accommodate you, Sally's TV. Sige po yan. Congratulations na. Pati sir, to make it easy for us, makipag-coordinate tayo sa provincial government and municipal government. Yes. Baka, syempre, gusto ng government natin ma-accommodate itong magandang plano mo. Yes po. So, with their assistance, with their help, diba? Baka pwede tayong bigyan ng isang lugar kung saan pwede kayong doon mag-pour out ng mga talents, mag-show ng mga diba? Yes po. Mga yung alam nating kakaganda, i-preserve ang culture natin. Yes. So parang maalis hindi, for na po kasi, it's not just dito local, national din, sa
mas supported ang sports. Oo. Sports. Pero for me kasi, parehas ang mission, vision, and goal ng sports. Kasi sinasabi nga nila, gusto nila basketball or sports para hindi mabaling yung sa drugs, sa mga drugs, gano'n. So it's the same with singing or performing. Kasi hindi po lahat may athlete tayo, may academically inclined kids tayo, may talented kids na yung gusto nila, may artist. So iba-iba pong personality yung mga bata. So parang since supported ang sports, at the same time gusto ko rin i-support din yung like enough support sa arts. Opo. Actually sir, actually yung sa culture natin, yung preservation of culture through yung mga eagle dancing. Yes. Yung ano tawag? Eagle kung sasama, pangalay kung sa tausug, di ba? Meron na tayo niyan. Yes, may nakikita tayo. Yes. Pero sa singing, parang hindi pa, no? Yung nga po, parang siyang yung sinabi ko po kanina, innovation. Hindi mawawala, kahit gagawa tayo ng music, ng bagong song, pang 2024, pero ang gagamitin ng music, yung natin, yung nakasanayan natin, pero pang bago. Yeah. Para may may tawag dyan. Parang, di ba, ngayon kasi nasa tayo sa field of parang sikat masyadong malakas yung influence ng ng bago, mga pop music pa. So, innovation na po. Yun wag lang tayo madi-disconnect doon sa culture, yes po. Yun. Hopefully, magiging yan, ma-materialize. Yes po. Sana nga po. Inshallah. Sir, kailan pa bang balik mo? Di ba, based ka sa Manila? So, you came here for a certain period lang? Opo. Oo. 1 week. 1 week. So, you'll be leaving back tomorrow? Then, you'll be coming again? Siguro, ang tagal pa. Lokasyon lang ba? Opo. Or sana po sa Province Day. The Province Day sa September. Invited ka, di ba? Invited ka ng municipal government. Sana. Nung sa celebration ng 66th anniversary nila. And the other year, nakita din kita. Ganun ka-supportive ang municipal government natin, provincial government. Yung province of Tawi-Tawi talaga sa mga local artists. Yun mo, exactly, mamalis, local artists, sana, as much as possible yung unahin. Oo. Actually, sa nakikita din naman natin, parang napansin ko, talagang sila, yung ini-invite nila inuuna, yung mga locals natin. Yes, ma'am. I commend them for that. Sir, baka pwede nating i-invite. Andito yung mother mo ngayon, di ba? Oo nga. Baka pwede natin siyang i-invite. Kasama po natin ngayon ang mother ng ating special guest. Equally special, si Ma'am Juvie. Thank you very much po sa pag-conduct mo sa amin. Kahit nakatira tayo dito sa probinsya, meron din tayo. Kahit pa paano, siguro ito ilalabas sa TV ito. So, we're very proud. Kahit may kasabihan na isang tulbik lang ng part ng Pilipinas ang tinatawag na Tawi-Tawi. Andito tayo talagang sa pinakadulo na ng Pilipinas. Sabi nga nila, 5 cents na lang ang pamasahe papuntang langit. Ganun tayong kalayo, sabi nila. Diba? Very far. Pero dito sa Tawi-Tawi, makikita ang maraming mga talented na mga kids, Isa na dito si Sir Renz, ma'am, anak mo. Ma'am, ano yung pakiramdam na may anak kang sikat? Ano pakiramdam? So, ang pakiramdam ko as a mother, syempre, very proud. Oo. Saka hindi lang sa pangsarili ko, kundi sa buong Tawi-Tawi. May kasabihin na isang tulbik lang nasasabing isang tulbik lang ang Tawi-Tawi. At least meron tayong pinagmamalaki at mapapansin din tayo na
kahit pa paano, mayroon ding lumabas sa atin na, wow, si Renz. Isang mga awit from Tawi-Tawi. Opo. Yun lang ang ano ko. Hindi lang ako pinagmamalaki ko sa aking sarili, kundi sa buong mundo. Yes. Especially ng Tawi-Tawi. Opo. So, ma'am, wala bang pressure on your part? So, Renz, si ma'am muna ha. Sige po. Okay. Tulog muna ba ako? Okay, tulog ka muna. Parang ang haba-haba ng pwede natin yun. Alam ko, as a mother, no? Mother din kasi ako. Alam ko yung damdamin ng isang mother na may parang excellent na anak. Diba? Ma'am, bilang mother ni Sir Renz, di ka ba nape-pressure? Like, pag lumabas ka, meron bang nagpapa-autograph? Wala naman, kaya lang marami yung medyo pag sa tao sa pakibit-kibit ko, yung anak ko, parang ano sila they're very interested na kahit paano ngayong sabi ko, kahit paano isang nasa probinsya tayo, may pinagmamalaki tayo. So, ang daming, walang autograph, kaya lang yung yung kibit, ganyan, parang yung nanggagalaiti sila na, ay, Ate Joby, ganito ba niya? Ay, ganyan. Kasi nagpapasalamat ako, maraming nasisiyahan, at maraming nangangarap na kahit man lang makapicture ang anak ko, si Renz. Yung mga iba kasi walang kumbaga sa tausog din nila masaggaw. Eksakto na lang yung tanong, Ate Job, si Renz, gusto namin magpa-picture, ganito. Sabi niya, palakpak nila. So, wow. Parang busog na busog ng puso. Talagang nakaka-proud actually. Ma'am, siguro pag-uwi mo ng bahay, nag-smile ka mag-isa? Hindi lang nag-smile. Pag naaalala, tumatawa lang ako. Parang kung minsan may action ko pa ng palakpak. Nag-imagine na ako sa sobrang saya. Sabi ko, hindi lang pang sarili ko, kundi sa buong, lalo ng mga tao dito sa Bungaw na nagmamahal sa mga anak ko, sa aking anak. Sino man mga nagmamahal, thank you very much kay Renz. Salamat sa suporta. Salamat sa suporta at yung kilig. Ma'am, wala bang mga dalaga na kung matausog pa, nagpaparibay-ribay dahil doon paligid ninyo? Like, para mapansin naman kami. Yes, marami. Siguro, ang dami dyan. Sabi ko, kilig na kilig. Pag nakikita siya. So, ang ginagawa ko lang, ngiti ka lang. Smile lang. Sabi ko, Lord. Ilayo mo siya sa temptation. Marami din palang nagmamahal sa kahit probinsyano. Oo naman. Sabi ko, napapansin ko sa mga tao. Walang incident ba na may nag-invite sa'yo magpa-picture? Sa totoo lang, marami. Pag nasa meetingan kami yan, pag sa mga, lalo na sa ni Mayor, Ate Joby! Ganon. Kung minsan ako na nang nahihiya kasi minimension ng pangalan niya. Sige, pagkatapos po natin maipalabas itong interview ni Sir Renz, mag-ready po kayo kasi baka pupuntahan kayo sa bahay at maraming makikipag-picture sa'yo. Sikat ka na rin. Diba? Lalo sa mga province, marami nang ay, Ate Joby. Totoo talaga yung kasabihan, sir. And this has been my lines noon pa. Tayo mga anak, tayo itong mga tausog pa, kita yung nagpapaangkat si Maasta, kita rin sa magpababa si Maasta. Alhamdulillah, di ba? Ikaw, sir, napapaangat mo not only your parents, pati kami, mga tawi-tawiyan. Yes. My God, excited ako para sa'yo. Thank you. Imagine, first time in history yun. Oo, ma'am. World Championship, galing ng Bungaw. Yeah. Ganyan lang siya kasimple magsalita si Ma'am Joby, pero proud na proud. No? Galing ng Bungaw. Ma'am, yung relasyon mo with Sir Renz, di ba dati, yung di pa siya sikat, may pagkakataon, like, nagagalit ka sa kanya, magmumura tayo, ay hindi naman yung magmumura, yung magyaw-yaw ba? Tapos, parang hindi natin nakokontrol kung ano man sila sabi natin. Siyempre, iba na ngayon, sikat na siya. May kumbaga, motivate, like,
ano tawag dyan? Innovation din sa pagyayaw-yaw. Meron. Ay, sorry. Meron ha, hindi nag-ano. Kasi may Hindi nag-ano. sariling buhay na siya. Oo. Siyempre, nag-a-adjust na rin ako. At saka, improve na rin yung mga tinuturo ko sa kanya. Oo. At paano sinunod niya rin. So, hindi naman kasi siya napasaway, di ba? So, wala nang yaw-yaw. Pag sa disiplina, sobra ko ng disiplina Oo. sa mga anak. Oo. Namamalo ka ba, ma'am? Bilang mother? Namamalo bilang mother? Yes! O ganun. Right. Kailan ang last na napalo mo yung anak mo? Elementary. Okay. At least hindi pa siya lumalabas na time sa ano no sa TV. Ano? Na-i-interview. Kasi alam ko ngayon, lalo na sa ano yan bawal talaga yung namamalo. Pero nababasa ko rin, mapalo mo sa anak mo dahil mahal na mahal mo. Totoo yun. For the love. Yes. Oo. Dahil sa mahal mo ang anak mo, mapalo mo. Sometimes, you have to be cruel in order to be kind. Sabi pa nga nila. Oo. Ma'am, ano yung pwede mong sabihin ngayon kay Sir Renz? Yung paalala bilang mother sa isang anak na sikat na ngayon. Sabi ko lang, Renz, na sana hindi ka magbabago. Yung paa mo, nasa lupa pa rin hanggang mula ngayon hanggang sa kung ibibigay man sa'yo ng Panginoon na i-build up ka, sumikat ka man, ganun pa rin. Be humble. So, walang pagbabago. Yun lang ang gusto ko, anak. Thank you. No problem. Noted, mother. Dahil alam niyo na mahal ko kayo. Kahit wala na kayong ama, may 2 taon nang nawala ang ama nila. Sorry. So, kami na lang po ang nagsosurvive. buhay na lang kami ng solo-solo mag-iina. Minsan umiyak ako, parang hindi ko kaya kasi wala na akong partner. Pero Sa mga single po dyan. Single po naman po. kaya. Hala ka? Kaya ngayon nga. I'm 62 years old. Oo, kaya. Oo. Baka manage pa, no? Kaya Oo. Kaya pa. So, Kaya daw, sir. sa totoo lang, kumukuha ako ng lakas sa mga anak ko. Oo. Sila lang talaga nagpapalakas sa akin. Minsan, time na nag-iisa ko sa bahay, kasi sa office mo, katungangan ako na hindi ko namamalay, may tumutulo na pala yung luha ko. Sabi, namimiss ko ang mga anak ko. Malayo sa Can I have the tissue, please? Kasi ganun talaga, no? Ang hirap talaga mag-isa. Please, sa mga anak na nasa malayo, please keep in touch with your parents. It's, Oo. Lagi natin silang kumustahin. Hindi yung kung kailan natin gusto lang. Diba? Kung minsan niya nga, sabi ko, tawagan ko siya, Renz, hindi ka man lang tumatawag. Ano ang nangyayari sa'yo dyan? Nabisab ka mo yan. Kasi, Tawagan niya naman ako. oo. Kasi Ang sabi niya, busy ako. So, sapat na sa akin yung mapakinggan ko yung boses niya. Busog na. Mawawala na yung homesick ko. dati po kasi wala pang Starlink. So walang signal dito. Kahit tawag hindi naririnig. So ngayon, video call. every now and then. Meron. Sige ma'am, makakalimutan mo ngayon ang ano mo, ang sadness na o-overpower na yan ng yung happiness. Mas excited pa po siya sa amin mag-perform. Siya yung ang kinakabahan. Sumasayaw ako talaga sa likod. Oo. Silipin ko muna kung may nakatingin sa akin ko. Sumasayaw. Okay. Ma'am, ano yung final words mo sa mga audience natin? Yung mga mother na single dyan. Ito referring muna tayo doon sa mga anak na nasa malayo. Ano yung message mo sa mga anak na nasa malayo para sa mga kagaya ninyo na nandito? Oo, unahin natin sila. Hello mga balo dyan, mga nanay, mga parents. So ito lang masasabi ko sa inyo.
walang magawa kahit anong gagawin mo sa anak mo, anong ituro mo kung hindi ka kumakapit sa taas, wala yan. So number 1 sa taas. At i-ano natin sa yung ano man, lagi natin pinaalala sa yung mga disiplina natin sa ating mga anak, ang mga tinuturo, na kahit nasa malayo sila, ganon pa rin, na sana na hindi nila may basta-basta may alis sa puso nila at saka sa isipan na yung mga turo ng isang magulang, lalo na yung ikakabuti sa kanila o sa ating mga anak, tatandaan nila yun. Sa magandang salita, hindi yung marahas, amon bukon makas na bisara, lalo na yung early in the morning talaga yan, puntahan mo sa higaan yung anak mo, pag sabihin mo yung mga magagandang asal, mga magagandang turo, 100% yan. Iisipin yan nila at luluha yan sila pag maalaala nila kung ano ang sinasabi ng isang ina na nagmamahal sa isang anak, gaya ni Renz. So, ganyan po kamahal ang aking anak. So, sana take note, tandaan nyo yan. I love you, mga balo, tawi-tawi yan. Hindi lang balo, ma'am. Hindi ko kasi, Nanay! number po niya 09. Ano bang may bigay natin? Kaya sa ating ha? Baka mag-text kayo, store lang kayo. Store lang ka. Welcoming ka. Joke lang yun, ha? Joke lang. Ngayon, hihingi tayo ng Sir Renz, ano ba yung message mo sa mother mo? We have tissue here. Lalo mo tandaan na kahit saan man ako andon, you're part of me. Ngayon, ginagawa ko to para sa akin kasi purely para sa akin, para gusto ko maging successful ako kasi alam ko pag magiging successful ako, magiging successful yung mga taong mahal ko. So, yun. Sorry minsan, inuuna ko sarili ko. Parang, kasi kailangan ko yun kailangan kong ngayon tanggap ko na kailangan kong lumayo para mas maging successful ako kasi alam ko andun yung success na hinahanap ko. So sometimes kailangan ko maging selfish, kailangan kong unahin yung sarili ko kasi alam kong once magiging successful ako, kayo yung uunahin ko, kayo yung una nasa isip ko. So, good. I love you so much. Thank you, Renz. Sana or. Yeah. You will always be a part of me. Kahit mahirap, yun. Sabi nga ni Mama Alice kanina pa, kailangan maghirap para maging successful yung tat na kanina. Go out sa comfort zone mo. Kasi kapag dito ka lang, mahirap, lalo na kapag mataas ang gusto mo. Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo, kailangan mo maghirap para makaranas ng success. Limited kasi ang pag dito lang tayo. Sakit. That's a very nice message for your mother. Just be strong, mother. Your son is there. Oo. Inshallah. Mababaw ang luha. Oo, inshallah, makapaghambuk na ka mo, no? In due time, inshallah. Sir Renz, pasensya na, napaiyak kita. Ang galing kasi ni Mama Alice. It's not, hindi siya parang, hindi parang interview, hindi parang work. Parang lang, nasa sala lang tayo. So much pasensya na. Bro, Sir Renz is a very special guest talaga for today. And of course, equally special din yung mother. Oo, lagi kong sinasabi, special. Kasi this is a rare opportunity. Mahirap kasi i-capture, mahirap habulin si Sir Renz kasi he's not based here in Tawi-Tawi. Sir Renz, please ilagay mo sa puso mo, sa isip, that you are a symbol of pride sa amin mga Tawi-Tawiyans. And please, kahit sikat na ka na, kung uuwi ka dito,
Please hanapin mo ang Alice TV. Para may Farah, Cafe Farah tayo. Yung event natin ngayon, yung interview natin with Sir Renz and his mother is sponsored po by Cafe Farah. Yes. Thank you so much, Ma'am Farah. Thank you. Inay Restaurant po. They're located sa Pag-asa. Oo. They have here also a buko pie from Farah. Favorite ka mo, Alice. Actually, nahanap ko yun eh. Yeah. Okay, timing, Ma'am Farah. Okay, this is from Cafe Farah. Sir Renz, thank you for the time shared. Of course. And the mother also. Mother, thank you also for the time. Pinaunlakan mo kami na mag-join dito with Sir Renz. Magsukol tayo sa artista na kami. Yeah. Tawi-tawi lang ha. Hindi. We are aired through via satellite. Satellite. May tayo, may Facebook page tayo, yung Alice TV. Please support. Makikita po tayo worldwide. Yan. Pagtausap na ako yung sa akin parang comfortable. Comfortable na ako both Tagalog at saka tausog. Pero since kahit sa school dito, grade school, Tagalog at English. May minsan nga po kapag may bayad, iso ka na Tagalog at tausog. Tausog? Opo, yun. So yun, parang yung binubuhay ko ako minsan na sinasabi na bakit magtausog at taga dito tapos sabi ko yung tausog ko kulat-kulat mag-conformal tapos di na ako. So minsan kasi ayaw ko yung nababagit na may kapatid siyang artista pero maraming naniniwala pero mayroon din konti-konti na hindi maniwala. Nagbabash? Oo, parang naihiya ako. Kaya, yun yung question mo, nasabi discrimination na Kasi kapatid ng Muslim, posible. Meron pala akong Sir Renz, gustong itanong sa'yo. Sa entire singing career mo, ka ba, experience ka ng discrimination? Considering that you came from a very far place? Alice, yes and no. Pero kasi hindi ko pinayagang mag-yes. Hindi ko pinayagang ma-discriminate. Siguro nung college mo na. Kasi kakaalis ko lang from here to sa Manila. May accent. Hindi maiwasan na may accent. Kahit magtatagalog ka lang, iba yung Tagalog mo yung Tagalog ko. Doon ako nakaranas ng bully, discrimination, parang kasi sabi taga Mindanao, gano'n. Iba yung perceived notion ng mga taga doon kapag taga Mindanao, ganitong klase ng tao, ganitong klase ng tao. Tapos, intentionally, napuprove ko na hindi gano'n ang mga taga Mindanao. Na hindi kami magulo. Hindi kami lahat matapang. Hindi kami parang mananuntok o gano'n. Sa singing ng mga Alice, honestly wala. Kasi, ganito lagi ang mga Alice na nangyayari. Papakilala ko, Renz Fernando from Tawi-Tawi. Please welcome to perform our next guest performer, Renz Fernando from Tawi-Tawi. Ang tako, gagalingin ko. Kasi gusto ko yun yung maalala nila na taga-Tawi-Tawi ako at magaling akong kumanta. It's not the other way around. So, as far as I remember, when I started singing professionally, laging exciting yung feedback nila na taga-Tawi-Tawi na parang napapalitan na ng, wow, talented ka pala, ganyan ka ba, you know how to talk, you know how to speak English, yan sabi ko. Tapos sabi nila, Tawi-Tawi, sabi ko, it's like an opening of conversation. Tawi-Tawi, maganda po yung mga beach namin doon.
ang colorful, vibrant po ng culture namin doon. Ibang-iba sa, hindi mo ma-experience dito sa North or kahit sa Visayas, iba po sa amin doon. So, yun, parang hindi ko sinasadya na gano'n yung nangyayari, pero gano'n yung gusto kong maging turnout na kapag sasabihin lang tawi-tawi, mas magiging excited sila. Kasi ako yung una nilang nakilala na tawi-tawi, tapos iba doon sa nasa isip nila, iba doon sa napanood nila sa news. Na in fact, yun naman talaga yung totoo na kung sino yung mga tao dito. We're a loving and peaceful people. Pati, sir, hindi pa tayo sa let's not go to the culture and other, yung parang other klase ng buhay natin dito, Doon pa lang sa boses mo, napaka-world class na talaga. Totoo. So, talagang there's no place for discrimination sa'yo. Yes. Diba? Napaka-unfair naman kung meron pa talagang mga evil eye na or mga intention na makapagsabi pa ng negative sa ganung klaseng talent. My God, that's exceptional. Congratulations. Thank you so much. I hope I can have another set of interview with you. Yung sinabi ko, and let's go back to the yung sinabi mo na gusto mo yung dream mo, magkaroon ka ng parang space here in Tawi-Tawi where all that talented mga kids yes, exactly. Ma-accommodate mo at maturuan, ma-motivate. Yes. Hopefully, magkakaroon tayo ng isang ahensya. Yes. Diba? Dito sa probinsya with the help of the provincial government and the municipal government. I-push natin yan, Yes. And, Inshallah. Alice TV, matagal pa. Yes. We always welcome you, sir, Anytime. Free of charge. Yeah. Wala. May kape pa. May pa-fara pa tayo. Kape para pa tayo. So, sir, thank you for having you here with us. Thank you. Hopefully, inshallah, magkakaroon tayo ng another set of interview. Yeah. Next year. With you. Also, tingnan natin anong level ng excitement na meron ng isang mother ng isang Renz, Mario Fernando. Yes. Ikaw first time, diba? Thank you. Thank you, Mama Alice. God bless. Thank you, Alice TV. Sir Renz, thank you so much. No, thank you, Ma'am. Spotlights, all the stars you steal from the night sky.